Hey guys, good morning. So, ayun, today is Feb 15, kahapon Valentine's Day. Tapos nagsiscroll ako sa Facebook, tsaka sa TikTok. Ang dami kong nakikitang post na about dun sa mga girls na medyo disappointed or yung mga girls na hindi naka-receive ng flowers, yung Valentine's Day sa mga boyfriend nila, iba dun sobrang tagal na nila, like mga 6 years, 9 years, tas never pa daw sila naka-receive, ganyan, bla bla bla. So, parang nasad ako, kasi nung kahapon, post pa naman ako ng post ng bawat mga nare-receive ko. So, ayun, medyo na ano lang ako, na nasad sa mga girls. Pero, alam niyo ba, may kukwento ko sa inyo, yung boyfriend ko, sobrang nonchalant. As in, super, as in, OA sa pagka-nonchalant. Ayaw niya ng eksena siya, napapansin siya, ganyan, ayaw niya. Tapos, sobrang low-key lang niya, as in, super. So, kahapon, nagising ako ng ng mga 4:30. Tapos, pumunta siya dito ng mga, umuwi siya saglit ng mga 5. So, nakakatawa pa kasi tumatay pa ako na, tapos dumating siya. Tapos sabi ko, Ila, ba't nandito ka? Tapos may dala siyang flowers. So, sobrang saya-saya ko talaga kasi dinala niya ako ng flowers. Eh, alam ko yung pinagdaanan ng bulaklak na yun. As in, galing pa yun na work, tapos tinravel pa, bla bla. So, yun. Tapos, as a florista, mahusay kasi akong gumawa ng mga bouquets ng flowers. Kasi every Feb 14, nagbebenta talaga ako. Ngayon lang ako din nagbenta kasi busy ako. Pero yun na nga, sobrang mas magaganda pa yung mga nagagawa kong bouquet para sa ibang girls. Pero yung kahapon, yung dinala ng boyfriend ko, na binili lang din naman niya, eh sobrang, alam mo yun, parang yung pinakamagandang bouquet na na-receive ko sa buong buhay ko, parang gano'n. So anyways, ayun na nga. So, yung boyfriend ko sobrang nonchalant doon. So, napinadala niya ako ng bulaklak. Sobrang na-appreciate ko. Kasi super, super, super. Kaya napapost ako. Tapos, pero hindi naman ako doon. Mas excited ako actually sa dinner namin. Kasi super excited ako sa dinner namin. So, ayun na nga. Pasensya na kung isa ako sa mga nag-post. Kasi sobrang saya ko. Ikwento ko sa inyo kasi last year, nung last Valentine's Day, as in last year, papakita ko sa inyo yung picture. Dito, try ko isingit. Ayan. May mga videos pa nga eh. Dinate ko yung sarili ko kasi single lang ako last year. So, dinate ko yung sarili ko sa isang fancy restaurant. So, sabi ko sa sarili ko, that time kasi nung kumakain ako, yung mga kasama ko doon, so na kumakain is couple. Sabi ko, ay, promise ko sa sarili ko, kapag next year kailangan may kasama na ako. Ayun, may kasama na akong mag-date, mag-dinner sa Feb 14. So, ayun nga yung gusto kong iparating sa inyo, girls. Alam nyo, sa sobrang sinet ko yun sa isip ko, sinabi ko yun sa partner ko, talaga nire-remind ko siya na, ay, dapat sa Feb 14, ganito, ganyan. Kasi ito yung pinramis ko sa sarili ko. Tulungan mo akong tuparin yun. Ganon. So, yung partner ko na nonchalant, talagang siguro tumatak sa isip niya yun. Kasi sinet ko sa kanya. So, gusto ko na iparating sa inyo na yung nararamdaman ninyo is valid. Huwag nyo i-gaslight yung sarili nyo na, okay lang yan, hindi ko naman kailangan ng flowers, okay lang yan, gusto ko bigas, something ganyan. Okay lang din naman kung gusto nyo or hindi nyo, wala problema. Pero, kung feel nyo naman, dapat i-open nyo sa partner niyo. Siguro dapat sinabi nyo na ahead of time na parang alam mo ba, gusto ko sana ng flowers, alam ko mahal ng flowers, alam mo mahal talaga yung flowers pag Feb 14, promise. Alam ko yan kasi nagagawa talaga ako ng flowers. Pero, ayun nga, kahit isa man lang siguro ng peraso or actually kahit cake na okay lang o kaya balloon, sobrang okay na. Or letter, okay, i-post ka nga lang sa Facebook eh, di ba? Sobrang saya na. So, ayun, siguro mas maganda kung siniset ninyo yung expectations ninyo para hindi kayo nasasad. Yun lang yung gusto ko sabihin. Kasi alam nyo ba guys, valid naman yung nararamdaman ninyo. Alam nyo, meron din kasi mga couple na hindi sila expressive. Meron nga akong friend eh, yung asawa niya hindi expressive, sobrang simple lang, sobrang tahimik, pero dahil nililigaluhan siya ng iPhone Pro Max, o sige nga, 'di ba? So hindi lang naman doon nasusukat yun. Pero yun yung sa mga girls, if I were you, isiset ko na sa partner ko kung ano yung gusto kong mangyari, lalo na pag alam nyo na hindi niya gagawin, or kahit alam mong gagawin niya, kasi nga hindi naman yan manghuhula, hindi nila huhulaan yun. So, if I were you, ganun nga, para iwas sakit sa puso. Kasi, ganun ginagawa ko sa partner ko dahil nga, alam ko na nonchalant siya. Tapos, first Valentine's namin. And baka mamaya, hindi kami parehas ng expectations. So, para kaysa disappoint ako, sabihin ko na sa kanya kung ano yung gusto ko. Ganon. Medyo nagtalo pa nga kami noon eh. Kasi,
di ba, magdi-dinner kami. Nung magdi-dinner kami, sabi niya, kakain daw kami sa seafood. Which is, ayoko nga kumain sa seafood. Sinabi ko sa kanya ahead of time kung saan kami kakain, saan ko gusto. Tapos, sabi niya, sige na nga, sabi ko, try muna natin, baka fully book, ganyan. Which is, nung tumawag ako, yes, fully book talaga. Sabi ko, nagagalit pa ako. Sabi ko, dapat kasi nagpa-reserve tayo, blah, 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 blah. Tapos, ayun, dahil busy nga siya, hindi nga niya gawa. At saka, hindi niya kasi gawain. So, parang hindi talaga niya yun, hindi niya priority. Parang ganon. Parang okay lang kahit saan, ganyan. Which is, okay lang din naman, wala nang problema. Pero syempre, parang medyo parang may sinabi na ako, pati hindi natin ginawa. So, medyo nag-okay na kami. And then, parang sabi ko sa sarili ko, sige na nga, yaman na nga lang. Importante magkasama kami. So, yun, pumunta kami ng Bacolod City. Sabi niya, sige, punta na tayo Bacolod, doon tayo kakain. Chuchu. Yung Bacolod City dito, parang mga 30 to 45 minutes away. So, alam niyo ba, nagmotor pa kami. First time namin nagmotor pumunta doon. Hindi kami nagmamotor. At ito pa nakakatawa, hindi ako nag-helmet. Sorry po, huwag niyo na ako pagalitan. Sorry talaga. So, ayun na nga. Punta kami doon. Tapos sabi ko, tapos ikot-ikot na naman. Tapos hindi na naman niya alam kung saan kami pupunta. Parang hindi na lang ako mainis. Sabi ko, love, alam mo, meron ako nakita may night market dyan. So, parang bancheto. So, yun, pumunta kami doon. Sobrang saya ko kasi may melon juice. Tapos kumain pa nga ako ng fish cake. So, okay na. Sobrang nabusog na ako. Sobrang okay na ako. Tapos naalala ko, hindi pa pala kami nagde-dinner. Yung partner ko, nag-work simula umaga hanggang hapon. So, sabi ko, lab, ako gutom na to. So, ayun. Sabi ko, sige na nga, kain tayo. Ikaw na bahala ko saan. Eto na, ikot na ikot dun sa Bacolod City. Wala na naman siyang desisyon. And the ending, napunta kami dun sa favorite restaurant namin. Buti na lang, merong bakante sa Inaka, yung Japanese restaurant. Sobrang favorite namin dun. Uy, gumawa pa nga ako ng vlog dun. Mamaya panoorin nyo. I-upload ko. Punta nyo lang yung YouTube channel ko. DJ Rexie. DJREXIE. Ayan. Basta, punta nyo yun. Tas anyways, so yun na nga. Pumunta kami dun. Sobrang favorite kasi talaga namin dun yung sashimi. As in, super. Panoorin yung vlog. Nakakatawa talaga yung reaction namin. Kasi parang kami nasa heaven pag nandun kami. Pero yun nga lang, medyo butas sa bulsa. Pero, kaya na yun. Decision niya yun. Bahala siya. So, ayun lang. Yun nga, hindi ko alam kung paano ko tatapusin itong video na to Kasi, basta. Yun na lang, guys. Huwag na kayo masyadong malungkot. May next year pa naman. Bawi kayo. Okay? So, alam niyo na gagawin niyo, girls. Set niyo na yung expectations. Yun lang. Tsaka sa mga, baka habol kayo ngayon. Everyday, pwede may Valentine's. Diba? Ayun lang. Sobrang saya ko lang talaga kasi may Valentine's date ako. Ay, ito pa yung nakakatawa. Ikukwento ko na yung sobrang bilis. Ito, prior to that, nag-usap kami na sa Valentine's, bago mag-Valentine's, magkakaroon kami ng exchange gift. Yung parang 5 senses, yung parang 5 gifts na sight, feel, taste, something ganon. So, ako naman, bago ako pumunta dito sa Bacolod City, nabili ko na lahat ng mga regalo ko from Manila, dala-dala ko na. Tapos na mag-exchange gift na kami, wala siya nabili. Lagi ko siya nire-remind. O, diba, sabi ko siya, dapat lagi ko nakausap. Nire-remind ko siya lagi, nakabili ka na. Sabi niya, oo, sige, sa bibili na ako. Tapos, nung mag-exchange gift na kami nung araw na yun, hindi siya nakabili. Sobrang sama na naman yung loob ko. Pero sabi niya, hindi, may alam ko na bibili Hinantay lang kita kasi gusto ka kasama. Nakalusot pa siya. Kaya sabi ko, sige na nga, yaman na. Kasi mainis ako, gawin na natin to dahil nakabili na ako at nakaready na yung mga gifts ko. So, ito na nga, pumunta kami doon sa SM. Alam niya daw yung mga bibili niya. So, binibibiyuhan ko lang siya. Kung sabi niya, pinupunta niya. Actually, alam naman talaga niya yung bibili niya. Tapos, pag kunyari sinabi niya, ito, sa mata, ganito. Tapos, papiliin niya ako. So, which is naging okay pa rin. Kasi, syempre, diba, advantage ko kasi nabili ko yung gusto ko. So, kaya yung perfume. Sabi niya, bibili ka ng perfume. So, alam ko na. Alam yung perfume na binili namin, kakabili niya lang sa akin, hindi ko pa nabawasan yung isa. Nakabili tuloy ulit kasi nga, sabi niya perfume. Hindi, yung gusto ko. Anyways. So, yun. Ending, hindi, yung mga binuksan kong gifts, alam ko na yung laman. Tapos, yung sa kanya, hindi niya alam. So, siya lang yung na-surprise. At ito pa yung malupit. Pagkatapos namin mag-vlog, nabura yung vlog. Nagkamali siya ng pindot. So, ayun, nagalit na naman ako. So, paano nag-ending yung usapan? Nag-vlog siya. Kahit nonchalant siya. So, panoorin nyo na rin yun. Hindi ko alam kung pagsasamahin ko yung vlog na yun. Sige, try ko. Okay, yun lang. Salamat!